Isang OFW sa Saudi Arabia pa rin ang nanganganib maputulan ng mga kamay dahil sa di manoy pagnanakaw ng parking card na nagkakahalaga ng 420,000 Saudi Riyal o halos 5 milyong piso. Ang ganitong uri ng parusa ay alinsunod daw sa Sharia Islamic law. Wala pa namang natatanggap na impormasyon sa kasong ito ang ating Department of Foreign Affairs. May exclusive report si Marisol Abduraman. Baon ng pag-asa, lumuwas mula Lamitan, Basilan ang mag-anak na ito dito sa Maynila. Labis raw kasi silang nag-aalala sa kaanak na si Hossein Abdain, isang OFW sa Saudi Arabia na nakakulong doon ngayon at nakatakdang putulan daw ng kamay. Sabi sa report, pinagbintangan daw si Abdain na isa sa mga nagnakaw ng parking car sa pinagtatrabahuan niya na nagkakahalaga ng 420,000 Saudi Riyal o katumbas sa halos 5 milyong piso. Pero di makapaniwala rito ang mga kamag-anak ni Abdain. Alam ko po na hindi na nagagawa yon. Hindi po na nagagawa yung kuha ng mga kahit anuman po. 10 taon na raw na OFW sa Saudi si Abdain. Ito raw ang nagtataguyod sa kanilang magkakapatid bilang mga ulila na sila. Nalaman nila ang nangyari sa kuya mula sa isang kaibigan. Mula nang makulong daw ito, 1 buwan na ang nakalilipas, di pa nila nakakausap si Abdain. Kasama nilang pumunta ng Maynila ang konsehal ng Lamitan, Basilan na siyang humingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs sa Zamboanga City. Ako mismo sabi ko ma'am, akin na lang dahil alam ko medyo mabagal talaga yung proseso ninyo. Hintay kami, kailangan bibiyahe pa ako ng Basilan, Zamboanga just to follow up the matter. Pero wala pa rin daw tugon ang DFA Zamboanga sa problema nila. Kaya minabuti na lang nilang lumuwas ng Maynila para personal na ilapit kay Vice President Jejomar Binay ang problema. Sa isang text message, sinabi ni DFA Assistant Secretary Raul Hernandez na wala pa raw silang impormasyon hinggil sa kaso ni Abdain. Umaasa ang pamilya ng nasabing OFW na maililigtas siya sa parusa ng Saudi Arabia at makauuwi sa bansa sa lalong madaling panahon. Kahit naghihirap na po, basta magkakasama-sama kami dito sa Pilipinas po. Kung gano'n na lang po, kung hirap siya, kung kahit trabaho, dito na lang po kami sa Pilipinas kahit naghihirap. Marisol Abduraman, GMA News.